Hindi kayang ilarawan ng salita ang na nararamdaman ng isang ama sa mga sandaling ito. Si Mark Masongsong, isang ama na matagal nang nagtatrabaho sa ibang bansa upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanyang pamilya, ay kailangang tanggapin ng isang pangyayaring kailanman ay hindi niya inakalang mangyayari. Ang biglaang pagkawala ng kanyang pinakamamahal na anak na si Malia. 3 linggong bakasyon. 3 linggong pinilit ni Mark punuan ang mga tao ng pagkakahiwalay nila ng kanyang anak. Tuwing uuwi siya, tila laging kulang. Pero sa pagkakataong ito, sinabi niyang gusto niyang sulitin ang bawat araw. Mula sa maagang paggising para ipagluto ng paboritong almusal si Malia, hanggang sa gabi-gabing yakap at kwentuhan bago matulog. Si Malia, 5 taong gulang, masayahin, malambing at sa wakas ay nakasama ng matagalang ama na dati tinitingnan lang niya sa screen ng cellphone. Hindi maipaliwanag ang saya ni Mark nang marinig niyang tawagin siya ng anak ng, "Daddy, huwag ka nang umalis." Isang pangungusap na sa unay tila biro lang ng isang batang ayaw mawalay sa ama. Pero ngayon, parang isang hula na hindi pinansin. At dumating ang araw ng kanyang pag-alis. Isang simpleng paalam lang sana. Isang yakap, isang halik sa noo, isang ngiti ng pag-asa. "Magpakabait ka kay Mommy, anak. Babalik si Daddy, pangako." Ang huling sabi ni Mark habang iniiwan ang kanyang mag-ina sa labas ng airport kasama ang kanyang ina, pamangkin at isang kaanak na naghihintay ng sundo. Ngunit sa ilang minuto lamang matapos siyang pumasok sa departure area ng paliparan, isang tawag ang dumo sa kanyang puso. Isang sasakyan ang nawalan ng kontrol at bumangga sa walkway sa labas ng Terminal 1 ng Ninoy Aquino International Airport. Sa banggaan, nadamay ang kanyang pamilya. Sa pagkataranta, dali-daling lumabas si Mark. Ang eksenang bumungad sa kanya ay tila isang bango na ayaw niyang paniwalaan, sigawan, mga katawan lupa, at sa gitna nito ang munting katawan ni Malia wala ng malay. "Anak ko yan! Anak ko yan!" Paulit-ulit niyang isinisigaw habang pilit siyang pinipigilan ng mga pulis at guwardiya. Wala siyang pakialam sa ingay, sa mga mata ng taong nakatingin. Sa mga sandaling iyon, isa lang ang totoo, ang kanyang anak na kasasabi lang ng "I love you, Daddy" ay wala na. Si Cynthia, ang kanyang asawa, ay nasa kritikal na kondisyon. Hanggang ngayon ay patuloy na nilalabanan ang kamatayan sa ospital. Ang ina niyang si Edita at 7 taong gulang na pamangkin ay sugatan din. Dapat ay masaya silang pauwi na sana sa Lipa, Batangas, dala ang alaala ng 3 linggong buong pamilya. Ngunit sa isang iglap, nabago ang lahat. Tahimik si Mark, pinili niyang huwag magsalita sa media. Pinili niyang lumuha ng mag-isa sa tabi ng malamig na katawan ng anak. Sa puntod ng kanyang katahimikan ay naroroon ang isang pira-pirasong puso, pusong sinubukang buuin ng isang amang OFW sa pamamagitan ng sakripisyo, pagod at dasal. Ngunit tila isang kisap mata lang tinangay ng trahedya kanyang pinakamahalagang kayamanan. Maraming tao na ang nawala sa kanilang mag-ama. Ngunit ang ilang linggo na iyon, ang mga yakap, halakhakan, paglalakad sa park, pagkain ng paboritong spaghetti ni Malia, iyon na sana ang simula ng mga panibagong alaala. Ngunit ngayon, alaala na lang lahat iyon. Wala na ang munting boses na bumabati ng "Good morning, Daddy." Wala na ang mga maliit na kamay na yumayakap tuwing gabi. Wala na ang ngiti ng isang batang sabik sa pagmamahal ng ama. At sa mga araw na darating, tanging alaala na lamang ang kanyang masasandalan. Isang yakap na hindi na maibabalik. Isang anak na kailanman ay hindi na niya mahahagkan muli. Sa katahimikan ng gabi, marahil ay tanging mga larawan ni Malia ang magiging kasama ni Mark at mga tanong na walang kasagutan.
Paano nga babangon ang isang ama mula sa ganitong sakit? Hindi natin alam. Ngunit sa bawat luha na kanyang iniiwan sa noo ng anak, sa bawat bulaklak na ilalagay sa puntod ni Malia at sa bawat pagdalangin sa langit, nariyan ang kanyang pag-ibig, tahimik ngunit totoo, masakit ngunit walang kapantay. Isang pagmamahal ng ama na hindi kailanman mapuputol kahit kamatayan pa ang humadlang.